Ang kulang na lang sa Lakers ngayon si Mahal, si Kevin Love, dahil lahat ng pinakamahal na upuan ngayon nasa LA. Nakapag-set kasi ang Boston Celtics ng most expensive seat sa home court nila para sa matchup sa Lakers para sa isang regular season game. Based sa report, ang pinakamahal na ticket ay nasa $23,000, so hindi pa dumadaan ng scalper yan. Nasa 1.3 million pesos na mas malaki pa to sa sahod ko sa opisina sa loob ng 1.5 taon. Parang gusto ko na lang maging upuan. Ito yung nasa courtside. Mahal yung bayad, pwede ka pang mabagsakan ng player. Kaya pala maganda yung ngiti ni Commissioner noong nakaraan. Baka hanggang batok na ang maging ngiti ni Commissioner pagdating ng April 4 dahil sisikapin nilang pagtapatin sigurado to sa playoffs. Sayang din yung kikitain kung sakali dahil may isa pa palang game ang Golden State at Lakers. Sabi naman ni Tatum, ang gusto talagang makita ng mga fans yung Lakers versus Boston. Kaso hindi siya yung gustong makita kundi yung magtito, si LeBron at si Luka. Hindi naman nabigo ang mga fans dahil naglaro si Luka na probable yung status niya before yung game dahil sa knee injury. Ito ang unang beses na maglalaro si Luka kalaban ng Boston since NBA Finals last year. Sa first half, 58-54 ang score para sa Celtics. 11 points, 3 rebounds at 2 assists na may kasama pang 1 steal si Luka. May kasama pang tuhod yun sa muka galing dito kay Al Horford. Si LeBron naman 14 points, 8 rebounds, 7 assists. Ginamitan pa ng same defense ng Boston itong si Luka na ginamit din nila sa NBA Finals last year. Napansin ko lang din sa Boston, imbes na best player nila yung ibantay kay Luka, may sequence doon na bukod kay Brown na best player din naman nila, ang ibabantay kay Luka yung isa sa pinakamabagal nilang player, either si Horford, si Sam Hauser o si Pritchard. Sa one-on-one or ISO play, may help defense agad sa likod ng player ng Boston. Ang bentahay kasi ni Luka yung kanyang face na babago, nahuhuli kasi yun ng Boston. 2 beses na shutdown ni Pritchard si Luka. Ang best player pa sa perimeter ng Boston ay si Derek White at itong si Holiday. Pinagpapalit-palitan lang si Luka nitong si Pritchard at si Brown. Ganadong-ganado si Tatum na kaharap niya yung Lakers. Meron agad 22 points, 4 rebounds at 4 out of 9 sa 3-point area sa first half. Si Jaylen Brown naman 16 points at 2 steal. Isa doon kay Luka. Sabi naman ni Tatum, pansinin nyo naman yung mala Tatum na tres na sapul sa matres dahil third quarter parang nabuntis yung lamang, lumobo sa 80-61 para sa Boston. 22-7 run nun ng Celtics. Ang nakakapagtaka pa doon sa Boston, third quarter na 10 out of 25 pa lang sa 3-point area. Sa tawagan, wala na tayong magagawa dyan. Ganun talaga yon. Pero ang isa sa pinaka-highlight talaga doon, paano sinutdown ng Celtics si Luka. Naka-block pa nga itong si Tatum Naangklahan ng depensa ni Horford din itong si Luka at si LeBron. 87-67 end of third. 20 points, 5 rebounds, 3 assists si Luka. Pero at least consistent dahil meron siyang 5 turnover na. Si LeBron naman 16 points, 13 rebounds at 7 assists. Ito kasi yung isa sa mga issue talaga ng LA kina Finney Smith at Bando. Si Finney Smith okay pa pero kay Bando yun talaga yung issue sa kanya. Na kapag si Luka at si LeBron na shutdown, wala nang susunod doon na makakascore sa LA bukod siguro kay Austin Reeves. Si Tatum naka 32 points, 8 rebounds at 8 assists until end ng third. Nang last quarter naman, ang Lakers nagkaroon ng 18-7 run na ibaba nila 94-85 yung score. Si LeBron at si Austin Reeves ang sumisibak sa Celtics. Kaso si LeBron naman nung 6 minutes mark, umalis ng court dahil nagkaroon ng groin injury. Nasobrahan ata sa pagplap si LeBron kanina umabot hanggang betlog. Iniwan niya si Luka na bugbog sarado sa mga player ng Celtics. Hindi natatawagan ng foul 111-101 ang score para sa Boston. Akala ko mag-choke pa. 34 points, 8 rebounds at 3 assists si Luka. Si Tatum naman para sa Boston, 40 points, 12 rebounds at 8 assists. Si Jaylen Brown naka 31 points. So andun pa rin yung problema ng Lakers kapag road games.